Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay. At naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa sa Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Pakibati muli ang inyong mga katabi ng Happy Easter. So, nasa 2nd linggo po tayo ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay at ito po ay tatagal din ng halos 5 linggo bago po ang pagdiriwang ng kanyang pag-akyat sa langit. So, 5 linggo pa natin pagninilayan ang mga mensahe ng kanyang
muling pagkabuhay. Pakisabi ulit sa katabi, nabuhay na uli si Kristo. Kung sakali, kung babalikan lang natin ng konti ang kwento para mas maunawaan natin din ngayon ang ipinagdiriwang natin. No? Kalakip nito ay ang pagdiriwang ng linggo ng banal na awa. Hindi lang basta awa, kundi banal na awa ng Diyos. Kung babalikan natin ang kwento nung Huwebes Santo, inugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga alagad, pero sa kabila niyan, iniwan ng mga alagad si Jesus. Nung Biyernes Santo, naganap ang pagkakanulo kay Jesus ng isa sa mga alagad, naganap ang pagtatwa o pagdinay ni Pedro kay Jesus. Naganap din yung pag-iwan sa kanya ng lahat ng kanyang mga alagad na dating laging nakadikit sa kanya, pero lahat sila o maliban kay Juan ay nagsipagtakbuhan, nagtago. Kaya ngayon sa ating kwento, sabi makalipas ang 1 linggo habang ang mga alagad na ito ay nasa isang silid, nakapinid ang pinto ng bahay, biglang lumitaw si Jesus doon sa kanila. At ang unang bati ni Jesus ay, sumainyo ang kapayapaan. Naintindihan po ba? Sumainyo ang kapayapaan. Ulitin ko po ulit, no? Bakit nandoon sa isang silid ang mga alagad? Una, dahil sa kanilang nararamdaman na labis na kabiguan. Una, hindi nila nagampanan ang kanilang pagiging alagad nang iwan nila si Jesus. Yung kanila ring nararamdaman na pagsisisi na hindi man lang nila na ipagtanggol ang kanilang Panginoon. Kasama na riyan ang kanilang takot. Takot na baka sila naman ang hulihin, sila naman ang ipapatay. Naintindihan po ba yung sitwasyon? Yan. Kaya si Jesus muli nagpakita sa kanila at ang sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Kaya ba natin yun? Sa tingin niya ba? Kaya napakagandang pagnilayan natin ang puntong ito na may awa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sabihin niyo nga po, awa. Ulit, awa. Sabihin niyo sa katabi, may awa sa iyo ang Diyos. Tandaan niyo ha, ang awa na yan, hindi lang basta awa. Yan ay isang banal na awa na ibinibigay ng Diyos. Banal na awa na hindi tipid, hindi kakaunti, hindi limos, kundi talagang maituturing na kayamanan. Kaya nga pinanggit ni Pedro sa ating ikalawang pagbasa, di ba? Ito yung dakilang habag ng Diyos at ito yung maituturing nating kayamanan na atin pong makakamtan doon sa kabila. Yung kayamanang hindi nauubos at ang awa ng Diyos kahit kailan hindi mauubos na ibibigay sa atin. Kaya nga sabi ko, no, ang bati ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Hindi siya nagpakita sa mga alagad na noon ay natatakot, naduduwag, at nang kumbaga paglitaw niya, hindi niya naman sinabing, mga walang ya kayo. Hindi eh. Kasi diba nasa kanya lahat ng pwedeng isang bulat o yung nararamdaman. Alam, di ba po, alam niyo yung pakiramdam na iniwan ka sa ere.
Alam mo yung pakiramdam na nawala sila lahat, naghihirap ka, wala sila. Nung panahon na si Kristo ay gumagawa ng mga himala, nung si Kristo ay sikat na sikat, nung si Kristo ay talagang nilalapitan ng mga tao, nandoon sila. Pero ulitin nga po, no? Lahat ng ito, bagamat hindi naintindihan ng mga alagad, naintindihan ni Jesus ang kanilang pinagdaraanan at hindi niya isinisisi at hindi niya sinisisi ang mga naging kahinaan ng kanyang mga alagad, kundi naawa pa si Jesus sa kanila kung kaya't kalakip ng kapayapaang ibinibigay niya ay ang kanyang kapatawaran. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo at ito ang magbibigay sa kanila ng lakas nang sa ganon maisabuhay din ang awa na ibinigay sa kanila ng Diyos. Unang kinahabagan ang mga alagad. Unang kinaawaan ang mga alagad matapos na siya'y muling mabuhay. Sabihin niyo nga po ulit, awa. Na napakagandang paalala, lalo pa sa panahon natin ngayon, kailangan nating pairalin ang awa. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, maawa ka naman. Tingnan niyo yung sitwasyon ninyo. Hindi mo ba nakikita? Maawa ka naman. Baka pwedeng tingnan mo ang pamilya mo. Baka pwedeng maawa ka naman. Kasi maraming bagay kang dapat ibinibigay, pero ipinagdadamot mo eh. Yung magulang sa anak, yung anak sa magulang, sa pamilya, sa magkakapatid. Maganda nga rin, iparating natin, no? Sa mga politician natin, maawa naman kayo. Sa mga oil companies, maawa naman kayo. Minsan nakakadurog din ng puso na yung mga mangingisda, hindi makapalaot. Yung mga farmers, maawa ka na lang kasi talagang matapos yung ilang buwan na pagtatanim, paghihintay, ngayon, yung hindi nila maitransport, nabubulok na lang ang mga gulay. Tapos sasabihin natin, maraming nagugutom, pero binubulok lang natin yung mga gulay. Diba? Nakapanood niyo po ba sa balita? Ang daming gulay na itinatapon na lang kasi maraming politiko walang awa. Diba? Ang daming politiko ang kinakalimutan, inaalis yung kanilang awa sa kanilang kalooban, na mayroon naman silang magagawa, pero ayaw gawin dahil ayaw mabawasan ang kanilang mga pondo na inilalaan para sa 2028. Minsan nakakaawa po yung pipila na naman yung mga kukuha ng ayuda. Yung mga ayuda na, di ba? Ano ba? Limos? Hindi awa eh. Limos. Yung maganda yung umiral sa unang pagbasa, di ba? Sabi sa unang pagbasa, pinagsasama-sama nila ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ibinabahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan. Eh, ngayon wala eh. Lahat gusto kumabig. Pilit man nating inuunawa na, pero ang hirap talaga intindihin na yung mga stock ng langis na nabili sa murang halaga, ibebenta na agad ngayon, triple pa yung presyo eh. Maawa, hindi, dati, nung Biyernes, no, sabi ko, matutuwa ba ako sa nangyayari sa kalye? Napapansin niyo po ba? Parang walang traffic. Napansin niyo ba? Uy, maawa naman kayo. Di ba? Walang traffic. Ano ba? Matino na ba? Nadidisiplina na ba? Hindi eh.
kasi walang makabiyahe dahil hindi na kayang magpagas. Na kailangan buhayin natin. Binibigyan tayo ng Diyos ng awa. Tanggapin natin nang sa ganon may maibigay din tayong awa. At yun yung diwa ng Pasko ng pagkabuhay, yung magpanibago din, binabago at ang ating buhay. Yun nga lang, kailangan mong tanggapin. Kasi tinanggap ng mga apostol, ng mga alagad, ang binigay ni Kristong kapayapaan, at ito ang kanilang naging hudyat. Ito rin yung nagbigay ng lakas ng loob sa kanila na panindigan ng pananampalataya, isabuhay ang kanyang mga turo. Hindi ko alam po kung anong aabutin natin kung sa kabila ng mga nangyayaring ito, wala lang sa'yo. Wala kang pakialam, bahala sila dyan. Pero alam niyo yun, yung kahit na ganyan yung ugali natin, may awa ang Diyos pa rin sa atin. Kahit gaano kalaki, tandaan niyo po kahit gaano kalaki ng kasalanan natin, hindi hihigit yan sa dakilang awa ng Diyos na binibigay niya sa atin. Ganun kabuti ang Diyos. Siya nang nasaktan, siya pa ang lumapit, siya pa ang nakipag-ayos sa tao. At yun nawa ay matutunan din natin. Wala sa paghihiganti ang kaligayahan ng tao. Wala sa paghahangad na makaisa ka sa iyong kapwa, makalamang ka sa iyong kapwa, kundi yung awa na nanggagaling sa Diyos, ito rin ang magdudulot sa atin ng tunay na kaligayahan. Amen.